Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Ito ang balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Ang pag-alis kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang isang House Deputy Speaker ay tila intensyon na gibain ang mga Duterte. Ito'y ayon sa isang political strategist. Pero bago ang lahat mga kapanig, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Banat Kapanig TV, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para mas maging updated kayo lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga kapanig, naniniwala ang isang political strategist na ang pag-iba na sa kampo ng mga Duterte ang ginawang pagtanggal kay Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo bilang House Deputy Speaker. Anya, 2 beses na itong ginawa kay Arroyo sa iisang sesyon at nagpapakita umano ito ng uri ng lideratong mayroon ngayon sa Kamara. Wala naman sa balak ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ngayon Pampanga 2nd District Representative ang agawin ang liderato ng mababang kapulungan ng Kongreso. Ito'y kanyang iginigiit matapos maalis bilang Deputy Speaker ng Kamara sa plenary session noong November 7. Binigyan diin ni Congresswoman Arroyo wala siyang ginawang hakbang o suporta upang matanggal sa posisyon si Speaker Martin Romualdez. Anya, laging may intriga sa politika na karamihan ay mababaw at kung nakumbinsi ng ibang ng intriga si Speaker Romualdez, wala anya siyang magagawa. Gayunman bilang ordinaryong kongresista, mananatili anya siyang tapat sa pangako kay Pangulong Bongbong Marcos na suportahan ang piniling maging House Speaker. Ipinaliwanag din ni Congressman Arroyo na wala siya sa Pilipinas nang magpapirma ng House Resolution number 1414 ang House leadership upang ipahayag ang suporta sa liderato ni House Speaker Representative Martin Romualdez at manindigan para sa Kamara laban sa pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang isa pang kaalyado ng mga Duterte na si Davao City 3rd District Representative Isidro Ongap tinanggal din sa pagiging Deputy Speaker. Ayon naman sa isang politics strategist na si Malu Tikia na pag-iba sa kampo ng mga Duterte ang ginawang hakbang ng Kamara laban kay dating Pangulong Arroyo. Malinaw din di umano ang pinapakita sa mga nangyayari sa House of Representatives. Ang uri ng lideratong mayroon ito sa ilalim ni House Speaker Representative Martin Romualdez. Anya, that plan will take a lot of money because it's still you go back my midterm pa tayo. You're not even sure if the Vice President will run. I don't understand why the intention is to demolish everyone in our path of trying to provide a contrast na ako mas mabuting leader. Sisirain ko kayong lahat. Unquote. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang di mapigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, tambaluslo sa Kamara lang kayo, hindi mawawala ng katiting ang solid na supporter ng mga Duterte. Kahit ano pang gawin nyo, hindi nyo magigiba ang mga Duterte. Well, may kasabihan, tell me who your friends are and I will tell you who you are. Solid Duterte kami dito sa Mindanao at Visayas. Ang bumangga kay Duterte, iba at sa kangkungan pulutin. We are not born yesterday. Sayang lang masyado ang Pinas dahil napakaaga pa na masyado para sa pag-atake sa 2028. Pero halata naman ang interes, ang isa sa pinanghihinayangan
kailangan ko na mabigyan muli ng boses ang Makabayan Black na alam naman natin ang mga taong ito. To obvious, they take down them slowly para surely na kanila ang next plan. Grabe ang execute, sila ang slowly pero masyadong halata. Hay baka manginig itong mga ito pag nag-declare siya na tatakbo as senator. Can wait those faces. Pag masama ang intensyon at maitim ang balak, may balik yan. Aanin nila ang resulta ng kanilang mga kapalalunan, mga tampalasan. End quote. We support the 715 billion pesos or more, the budget of DepEd for 2024. I don't have any problem with that whatsoever. However, just like before during the committee hearing, I just had some few concerns, and those concerns weren't really answered because for the lack of time, and I was informed that I need to produce certain documents to justify some things that I did mention during that particular hearing. Ang concern ko lang po talaga, for the longest time, May I just, before the gentleman proceeds, the Senate version is now 718.08. okay, 718. Let's make it 719. No, we have to be accurate on it. Okay, sige. 700. Like I said, I don't have any problem whatsoever pagdating po sa budget ngayon for 2024 para sa Thank you. DepEd. Wala po tayong question dyan. Regardless, kahit na po medyo kumulang, wala pa rin po akong problema. Thank you. Para maging klaro po tayo. Ang problema ko, ang issue ko lang po kasi, for so many years po, sa programa ko sa Wanted sa radyo, palagi po ako nakakatanggap ng reklamo mula sa mga magulang ng mga estudyante sa elementary at high school na karamihan sa kanila ay mga mag-aaral, mga magulang na mag-aaral ng mga security guard, kasambahay, factory worker, na sila po ay naobliga mag-contribute na required ng eskwelahan through PTA para sa iba't ibang mga pangangailangan tulad ng electric fan, tulad ng jobos, tulad ng bond paper, tulad ng pambayad para sa sweldo ng security guard, sweldo ng janitor, para sa utility bills, etc., etc., etc. Na hindi po dapat dahil meron man po talaga budget ang DepEd dyan through the MOOE. Now, paano po nakukolekta itong perang ito? Para magkaroon po tayo ng idea lahat. Ang nangyayari po ay dinadaan sa PTA, Parents Teachers Association. Now, pag start po ng school year, nagpapatawag po ang PTA ng General Assembly. At pagdating po dun sa General Assembly, magbobotohan sila muna ng mga officers. Right after na magboto po yung officers, ang next agenda agad ay maghahanap sila ng proyekto, kailangan nila mag-identify ng proyekto para sa eskwelahan. At ano po yung mga proyektong yon? Yun po yung mga gastusin na akin pong binanggit. Okay. Now, I want to put a stop to it. I really do. As much as possible during my watch as a senator of the Republic. Pero napagsabihan po ako noon na kung gusto ko pong baguhin yung pulisiya ng pangolekta to PTA, gumawa po ako ng batas. Now, I don't have to. Dahil nakita ko na po, very clear na sa akin, na meron naman pala talagang batas. Kaya lang, yung batas na yun ay hindi na-implement. Republic Act 4206, noong 1965, na-enact yan, which prohibits collection and even voluntary or otherwise from elementary schools sa public schools, except for Red Cross, except for, in fact, the only ones that was mentioned was Red Cross. Now, noong 1969, RA 5546 was enacted para ma-amend yung 4206. Dito po sa 5546, mas lalo naging malawak po yung prohibition sa collection. Maybe the good sponsor might want to react doon po sa dalawang batas na akin pong nabanggit. Thank you. Hello? Can you hear me? Yes, ma'am. Okay. Thank you, Mr. President. Here, change. Mr. President, the concern of the gentleman was raised during the hearing, and the Vice President Secretary of DepEd responded by mentioning Department
Order number 49 series of 2022, which is a no fee, no collection policy. Tama ba yan? No fee, no collection policy, which they are strictly implementing. And it was further discussed during that hearing that there is the PTA in almost every school that does their own fundraising efforts. And it being a parent-initiated organization, they are allowed to do that. So, in connection with the law that His Honor pointed out, that is exactly consistent with the department order of the department. But the which is a department no order colle- cannot if I may- supersede. If I may just Right, continue, sorry, Your sorry. Honor. Okay. So the department order has the very same policy. No fee, no collection. The department and all their subordinates, meaning the teachers, are not allowed to initiate or to tolerate these collection efforts. But this does not prevent the parents from having their own fundraising. This system has been practiced for decades. Ayan, finally lumakas. This system has been practiced for decades and it has been a At yun na nga mga kapanig, ano na At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Peace out.